Hello guys, magandang umaga at maligayang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa aking maliit na manukan. Isa po pala ito guys sa mga inaalagaan kong manok. Mga katutubong manok po ang inaalagaan ko. Mayroon po ako ditong 10 inahin at 2 tandang. Dahil ang pag-aalaga po ng mga hayop ay kapaki-pakinabang sa ating mga mag-anak dahil ito po ay nakapagpawala ng stress at nagbibigay ng magandang kalusugan. Minsan pa nga ay dagdag kita pa po ito sa ating pamilya kapag marami na po tayong mga alagang mga manok at nagbibigay po ito ng mga masustansyang itlog para sa ating mga mag-anak. Kaya dapat na ating alagaan ng mabuti ang ating mga alagang mga manok. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko po ginawa itong aking kulungan ng mga manok. Kita naman nyo guys na matataas po yung ating kulungan. Kaya tara na, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginawa. Okay guys, ito na yun guys kung paano ko ginawa itong kulungan ng aking mga alagang manok guys. Okay, ito pala yung mga materyales. Una, itong kawayan guys. May haba po itong mga 12 talampakan. Tapos, gumamit po tayo ng net. No? O yun. Mahaba rin yung net. Sakto lang po sa poste ng kawayan na may 12 talampakan. Ayan. Tapos, gumamit din tayo ng cyclone wire. Ayan. Tingnan nyo sa baba guys. Gumamit tayo ng cyclone wire kasi para hindi mabutas yung ating net. Lalo na kapag pumasok po ang aso. Mayroon kasing paggalagala ditong mga aso. Tapos yun, bubutasan ang ating net. Kaya nakapag-decide po ako na gumamit ng cyclone wire sa baba. Ayan guys, tingnan nyo yung poste guys. Medyo mataas talaga guys para hindi makalipad o makalabas ang mga alaga nating mga manok. Yan. Paikot talaga to guys ang cyclone wire at saka net. O, nandyan sa loob po ang ating mga alagang mga manok. Hindi talaga sila makalalabas guys kasi medyo maliit yung mga mata ng net. Tapos yung cyclone wire naman, yan. Pinsa lang po yan guys para hindi makalalabas o makapasok din ang aso. Ang mga manok din guys, kung may mabubutas man na net, hindi rin makalabas dahil mayroong cyclone wire sa baba. So ganyan ko ginawa ang aking kulungan guys. Tapos nilagyan ko rin ng kawayan din sa baba para dyan nakaipit ang net. Yan, tingnan nyo guys. Paikot yan guys ang kawayan na umipit sa net. Yan. Ang ating mga manok guys, mayroong mga sisiw na yan guys. Tapos mayroon din tayo dyang paitlogan ng manok. Ang ginawa ko lang guys, gamit ko lang ang yan, mga sirang gulong ng sasakyan. Diyan po sila nangingitlog guys. Hindi ko pa kasi nagawa ng paitlogan yung aking alagang mga manok. Yan, paikot talaga guys. Tapos yan, may kawayan dyan. Dyan sila matutulog tuwing gabi. So hindi na sila kailangan lumipad pa guys sa mga puno. Mayroon ng tulugan sila dyan guys. At hindi naman talaga sila makakalabas para dumapo sa puno. Yan, paikot talaga yan guys. Tapos matataas yung mga kawayan ang ginamit ko para sakto lang sa net natin.
Tingnan yung cyclone wire guys, paikot. So, ang ating kulungan pala ng mga manok natin guys, may haba siguro tong mga 10 meters by 5 siguro guys. Tapos ang nabili kong cyclone wire niyan, mga 5 roll. Pinagdugtong-dugtong ko lang guys, paikot. Sakto-sakto lang talaga yung 5 roll. Tapos ang net naman dyan guys, mga kalahating roll din yan. Noon nagkakahalaga yan ng 3,000 yung isang roll, tapos kalahati lang ginamit ko. Yan, gumastos po ako ng 1,500. So ganyan lang guys, nakakatipid tayo. At safety na yung ating mga alagang manok. Baka gusto nyong mag-aalaga din ng mga katutubong manok or native chicken, pwede rin gayahin itong aking ginawa na kulungan. Yan guys.